A very blessed morning to each and every one of us. Kumusta po kayo? Ngayon po ay January 9, Friday, no? At sa umaga pong ito, ang atin pong pag-uusapan ay talaga po namang very exciting, no? Dahil ito po ay patungkol sa mga pangyayaring nagaganap po sa ating daigdig, sa ating mundo, sa bawat araw. At kung ano sinasabi ng Bible tungkol po dito. Ito na po ba ang tinatawag nilang, marami po akong nakikita ngayon dito po sa YouTube na sinasabi nila nag-umpis na raw yung tribulation nitong 2026 at darating na raw si Lord sa kanyang second coming sa, after 2033 or something like that. Alam nyo, hindi po yun totoo. Kasi, sa totoo lang po, dadagitin muna ng Panginoon ang kanyang simbahan, ang kanyang church, bago maganap ang mga bagay na yun. Okay, tingnan po natin to. Open your Bibles to 2 Thessalonians chapter 2. Umpisan ko po sa 7. Hindi ko alam kung saan ko po tatapusin, no? Pero 2 Thessalonians chapter 2, umpisan ko po ang basa dito sa verse 7. Okay? For the secret power of lawlessness is already at work. Ulitin ko. For the secret power of lawlessness is already at work. May nakausap ako, sabi niya, yun daw yung AI. I agree. I agree. A. Ang sagot ko naman, I agree. Kasi yung AI na yan, inihanda na. Kaya nga pagdating ng Antikristo sa scene, gagamitin na lang niya. Nakaredy na po lahat, gagamitin na lang niya. Amen. Tignan niyo ang basa rito. Tignan po natin, ituloy po natin. For the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. Hanggang matanggal na po yung ako naniniwala akong ibig sabihin niyan, yung restrainer. May restrainer pa eh. Amen. Hindi pa na kasi talagang may Lord, meron siyang perfect timing sa lahat ng bagay. Even dun sa paglabas ng Antikristo, may perfect timing ang Panginoon. Always remember, ang lahat po ay nasa kamay ng Panginoong Jesus. Amen? All is in the hands of Jesus Christ. Hindi po sa hands po natin, no? Lahat po ng bagay nasa kamay po ng Panginoong Jesus. Tingnan niyo po, pag natanggal na yung restrainer, and then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of His mouth and destroy the splendor. Okay and destroy by the splendor of His coming. Made-destroy pala siya by the splendor of the coming of Jesus Christ. Yun po yung kanyang second coming. Tingnan po natin susunod sa verse 9. The coming of the lawless one will be in accordance. Ito yung gusto ko sabihin eh. The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. So talagang tingnan po natin, sa lahat po ng bagay na ito talaga, no, si Satanas po talaga ay involved. No? Talagang pangarap ni Satanas noong una pa man, siya ay makaranas ng pagsamba. Yan nga po ang pinakadahilan bakit po siya naging rebelde dahil gusto niya sambahin din siya ng mga angels. Pero hindi po naman nangyari po yun. The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie. Tandaan niyo yan. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie. And all the ways that wickedness deceives those who are perishing. And all the ways that wickedness deceives those who are perishing. Yung mga talagang nakatakdang mapahamak, talagang maniniwala sa lie. They perish because they refuse to love the truth and so be saved. For this reason, God sent, tingnan nyo to, for this reason, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness. Ayun po, maliwanag po sa Bible po yan. Mas pinili nilang paniwalaan ang kasinungalingan kaysa paniwalaan ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat yung mga taong yun talaga naniniwala po ko,
Actually, yung mga taong sinasabi po rito, nandito na po sa panahon natin ngayon yun eh. Kung aabutan tayo ng rapture ha, ayan na, yun ang kondisyon ko. Kung tayo na po talaga yung generation na talagang dadagatin na po tayo ng Panginoon, ito na po talaga yon. Sila po yung mga taong maiiwan dito para tikman ang puot ng Diyos sa tribulation. 7 taon po yan. 7 years po yan. Okay? At pagkatapos po ng 7 years, second coming na po. No? Kaya, hindi po dapat natin ipinagkakalito ano yung rapture, ano yung second coming. Sapagkat ito po ay two separate events. Kung hindi po naiintindihan ng iba, hayaan po natin ang Holy Spirit. Pero hindi po nila maiintindihan yan. Una, kung hindi sila born again, kung hindi sila mananampalataya. If they are not born again, if they are not believers, it will be very impossible for them, dear. Believe me, dear. Hindi nila maintindihan yan. Amen? That will be the saddest part of all. Pero kung mananampalataya ka na, like yung mga kausap ko, mga mananampalataya, at syempre, sila, as believers din, may mga sarili silang view. Pero sometimes, yung view nila, sabi ko nga po, magrespetuhan na lang po tayo. Pero tayo mga nakababatid ng totoong view, dapat nating sabihin sa kanila yung totoo. Tingnan niyo po yan. For this reason, God sends them a powerful delusion. Dahil yung mga maiiwan po, makinig po mabuti, yung mga maiiwan sa rapture, yung mga maiiwan po sa rapture, masasaksihan nila yung paglabas ng Antikristo, yung kanyang power, hindi kilikili power ha, yung kanyang power na ipapakita, may kasama siya, katandem niya, yung false prophet. Kasamahan po niya yun, yun po yung kanyang body po sila, no? Magkaibigan po silang matalik. Kaya ang mangyayari po, tandem sila na gagawa ng mirakulo, mga miracles, na ito na po, na ikamamangha ng mga tao na mas pinili na maniwala sa kasinungalingan kesa paniwalaan ang Panginoong Hesukristo. So sad. Kaya nga po sila naiwan dito in the first place dahil hindi nila pinaniniwalaan si Jesus nung church age. Tama? Oh. Ngayon, pag nandoon po naman sa tribulation, actually may chance po silang maligtas sa tribulation. May chance po silang maligtas sa tribulation. Yun nga lang magpapugot ng, alam niyo na. Dahil yun po talaga ang paraan para maparangalan ng Panginoong Jesus sa darating na tribulation. Okay? So, nakalagay po rito, may payo naman sa mga sa mga magiging tribulation states. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters. Sinasabi ni Pablo dito, ito yung mga mananampalataya ngayon. Sa atin, but we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. Makinig po mabuti. Dito palang sinasabi niya ni Pablo, makakasama tayo sa rapture. Palakpakan natin ang Panginoon. But we ought, ito na, nag-iba yung audience niya rito, mga believers na pong sinasabi niya rito. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you. God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. Siyempre, meron siyang first fruits sa context. May mga first fruits po talaga. Pero ang apply na lang po natin to sa lahat ng believers. Kasi pag nanampalataya ka na talaga kay Christ, ira-rapture ka talaga. Sa ayaw at sa gusto mo. Pero alam ko lahat gusto natin. Walang may ayaw, siyempre. Sino bang may ayaw ma-rapture? He called you to this through our gospel. Paano tayo na-save? Through the gospel. That you might share. I-share mo rin naman. That you might share. Mag-share din tayo sa glory ni Lord Jesus Christ. Sabi pa rito, so then, brothers and sisters, ito na ang bilin ni Paul. So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we pass on to you, whether by word of mouth or by letter. So, brothers and sisters, stand firm and hold fast. Paano mo ma-hold fast yung mga teachings? By reading this book, by reading the Bible, by reading your Bible app daily, no? At yes, magiging malakas ka. Dahil ang salita po ng Diyos, ito mismo ang nagpapalakas po sa atin, no? May our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who love us and by His grace gave us eternal encouragement and good hope. Hindi yung sigarilyong hope, kundi yung hope